Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng spooky serye. Namiss niyo ba ako? Kasi namiss ko yung sarili ko. Charot lang, namiss ko din. Actually, namiss ko yung pag-horror after being horror-free for how many months. I have finally made a spooky serye again for you guys. Why YouTube? Okay, just to give you guys some context why I started my YouTube channel because I want a larger audience. Para mas malaki yung community natin sa Bebang Dump, and at the same time, I also want more stories for you guys. I want it to be longer for you guys. Ngayon, mag-iiba ng konti yung format natin. Ang hirap din kasi na per stanza, sinasabi ko siya on camera. So, for now, ang magiging format natin is I'm gonna read it to you guys. So, this is just like a podcast thing. It's like a conversational. From time to time, I might inject some, personal comments. I know that the quality is shit. It's mainly because my laptop cannot handle a 4K video. Ang kaya lang niya i-handle ay 2K. Anyways, let's start. Ay, may intro na tayo. Intro. So, did you guys like the intro? Ang kwento natin ngayon galing sa isang anonymous member na post siya nung May 3. Ang title, Teacher, Uwi na Tayo. Hello, Ate Bebs. And to everyone here na rin. I just want to share my spooky story na ngayon ko palang ikukwento. Actually, recent lang to nangyari and fresh pa rin. It happened on my last day sa work immersion. In case you are wondering, work immersion ay isang subject sa grade 12 na required ipasa para makagraduate. Dito required ka na ma-expose sa work environment na related sa future career mo for 80 hours, 2 weeks, or 10 days. Bale, ito yung parang OJT naming mga grade 12. Okay. Ako yung last batch ng old curriculum. I haven't experienced this kasi after 4th year high school, sabak na kami ng college nun eh. Going back to the story. A short backstory lang. Na-deploy po ako sa isang elementary school na malapit lang din sa school namin. Kasi, balak ko pong i-take ang kursong BEED sa college. Ano ang BEED? I-check ko nga. Bachelor of Elementary Education. Na-assign pa nga ako sa mga kindergarten pupils, kaya napaka-stressful ng 2 weeks kong stay doon. Pero nakakatuwa naman kasi, imbes na ate ang tawag nila sa akin, teacher na ang ginagamit when they're referring to me. That's actually cute. Alam nyo, there's a part of me that really wants to be a teacher. And siguro hindi yung mga elementary kasi medyo magulo pa ang mga elementary. Kapag yung mga high school, feeling ko ang sayang maging teacher. It's just that, meron kaya tatanggap sa akin, madami akong tattoo. Usually, nag-out po ako ng 4:30 p.m. kapag nasundo na lahat ng estudyanteng hawak ko at nakapaglinis ng room. Pero nung last day ko po, need kong mag-extend ng 1 oras. Kulang pa kasi ako ng 1 hour para makumpleto ko po ang 80 hours ko. Buti na lang talaga, may balak mag-overtime ang teacher na nag-supervise sa akin. Sinamahan ko po si ma'am sa principal's office kasi magmi-meeting po sila roon. I was tasked na mag-encode ng grades at mag-record ng scores ng mga bata. Sulitin na raw ni ma'am ang last day ko, sabi niya. 6 p.m. na ata doon nung matapos sila at magplanong umuwi. Padilim na rin. Kaso itong si ma'am, biglang sinabi sa akin na naiwan niyang nakabukas yung room. Balik daw ako at i-make sure na nakasara pati ang windows. Gustong-gusto kong sabihin kay ma'am noon, nasamahan niya ako kasi natatakot ako. I think alam naman nating lahat kung gaano ka-eerie at creepy ang mga school kapag paggabi na at wala ng mga estudyante. Pero nilakasan ko na lang ang loob ko at naglakad pabalik ng room. Baka kasi i-rate pa ni ma'am ng 1 ang performance ko kapag umayaw ako. Muntik kong mabitawan ang mga gamit ko nung nakita kong may tao. Nakatalikod siya sa akin. Napamura pa ako nun, pero naimasmasan naman ako nang napansin kong estudyante lang. Ang naisip ko that time, baka athlete or journalist na nagtatraining lang. Madalas kasi sila magstay ng late sa school dahil competition season na. Ang pinagtataka ko lang, bakit nandito siya sa room ng mga kinder? Actually, totoo yan. Kasi during my high school moments, high school days,
Hindi ako athlete, okay? But baka hindi kayo naniniwala, pero kasama ako sa mga dance competition before. So, late talaga kaming umuwi. Usually, umaabot kami ng 6 to 7 p.m., mga ganyan. Ang pinagtataka ko lang, bakit nandito siya sa room ng mga kinder? Parang nasa grade 4 to 6 na yung batang babae. Hindi ko na lang pinansin that time kasi uwing-uwi na talaga ako. Binaba ko saglit ang mga gamit ko para masara ko yung mga windows na naiwang naka-open. Labas ka na! Isasara ko na itong room. Sabi ko sa kanya, pero itong babae, hindi ako pinansin. Nakatayo lang talaga siya doon sa other side ng room. Nakatalikod at nakaharap sa mga nakabukas na bintana. Noong una, napikon pa ako kasi parang hindi man lang ako narinig ng bata. Nung naglakad na ako, papalapit doon sa mga bintana, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Yung tumatagos hanggang buto. Pero naisip ko at that time na baka hangin lang na pumasok kasi paggabi na rin. Isa-isa ko nang sinara ang mga bintana. 2 bintana na lang hindi ko na isasara. Kaso, hindi ko may sara kasi nakaharang yung bata. Sabi ko sa kanya, "Excuse me, isasara ko lang yung bintana." Saka ko siya tinapik sa balikat. Pero, nabawi ko kagad yung kamay ko tsaka napaatras bigla nung biglang binaling nung batang babae yung ulo niya sa akin. Hanggang ngayon fresh pa rin sa isip ko yung itsura niya. Sobra siyang namumutla. Halos magkasing kulay yung balat niya at yung labi niya dahil sa putla. Pero yung mata niya, dilat na dilat. Tapos pulang-pula. Para bang lahat ng dugo niya sa katawan napunta sa mata niya dahil sa sobrang pagkapula. Ang mas lalo pang creepy for me, wala siyang expression. Wala talaga. Blanco. Ito na yung point na napasabi ako sa sarili ko na, Tangina, hindi to tao. Gusto kong maiyak pero pinigilan ko tsaka mabilis nang tumalikod. Halos patakbo na ako naglalakad palabas ng room dahil sa takot. At habang naglalakad ako palapit ng pinto, ramdam na ramdam ko yung mga titig niya na sinusundan ang bawat galaw ko. Puro mura na lang talaga ang tumatakbo sa utak ko at that time. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at that time pero pagkatapos kong kunin mga gamit ko, sinabi ko bigla, "Umuwi ka na, gabi na." After nun, nilock ko na yung pinto at kumaripas na ng takbo palabas ng school. Mangyak-nyak na ako that time. Buti na lang nagpasundo ako sa kaibigan kong may motor. I don't think makakalakad pa ako pa uwi that time kasi nanginginig na ang tuhod ko sa takot. Thankfully, nakauwi naman kami ng safe and sound. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang kalbaryo ko. Bandang 10 p.m., nakatutok ako sa laptop ko kasi inaasikaso ko ang research paper namin. Hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari sa akin. Pero, kinailangan ko munang isang tabi ang takot ko kasi mas nakakatakot ang deadline. I love it. My priorities, itong si poster natin. Nakapatay yung ilaw that time at yung ilaw lang from laptop ang nagpapaliwanag sa kwarto. Habang busy akong nagtatype, narinig ko bigla na nag-open yung pinto ng kwarto ko. It made a creaking sound. Inisip ko lang noon na since hindi nakasara yung pinto ko, baka it's one of my cats na tinulak yung pinto para makapasok sila. So hindi ko pinansin at nagpatuloy ako. Maya-maya, may biglang tumawag sa akin. Teacher. And since 2 weeks akong na-expose sa mga batang teacher ang tawag sa akin, I subconsciously replied ng, "Bakit?" It took me 30 seconds to realize na wala pala ako sa school ngayon. Napatigil ako bigla sa pagtatype, tsaka napatulala sa screen ko. Then bigla, ayun na naman yung lamig na naramdaman ko kanina sa room. Pakiramdam ko, mawawalan ako ng hininga sa sobrang takot. Inisip ko sa mga oras na to kung sisigaw ba ako ng sobrang lakas para magising ang lola kong nasa kabilang kwarto or tumalon sa bintana sa tabi ko at tumakbo papalayo sa bahay. Pero nanigas na lang ako nung narinig ko na namang may batang boses na nagsalita. Uwi na po tayo. Doon na ako napadasal ng Our Father, Apostles' Creed, Hail Mary at kung ano-ano pang prayers na alam ko. Nakagawa na rin ako ng sarili kong prayer sa takot. Umiyak ako ng umiyak habang nagdadasal. Hanggang sa naramdaman ko na nawala yung lamig na nararamdaman ko. After noon, iniwan kong naka-charge at nakabukas ang laptop ko sa kwarto ko at doon ako kay Lola na natulog. It's been a month since nangyari sa akin ito. At ngayon, graduation is near. Nakikita ko pa rin siya, lalo na kapag ginagabi ako ng uwi, either galing school or church. Palagi siyang nahahagip
ng mga mata ko. Just lurking in the shadows. Gabi-gabi na lang akong nagdadasal na sana mahanap na ng kaluluwa niya ang way niya pauwi. And if hindi man niya mahanap, pinagdarasal ko na sana wag niya akong lapitan ever again. Kasi hindi ko alam ang daan pauwi. Ayun lang po. Grabe. After reading this story by our anonymous member, kanina gusto ko maging teacher, di ba? Parang I have this urge to become a teacher. Pero parang ngayon ayoko na pala. Meron nag-comment dito, te. Baka po hindi siya makauwi kasi nilock mo yung room and nandun siya. Basahin natin yung ibang comments. Sis, try mo ipa-bless or lapit ka sa someone na who can deal with the supernatural. Baka sundan ka niya ng sundan kasi nakita mo nga siya. She just needs help. Ano kaya nangyari dun sa batang yun? Meron nag-comment na sa kaya ayoko mag-eduk eh. Ang daming mga kwento talaga when it comes to schools, right? Usually yung mga rumors na yon dating sementeryo yung school na yon, di ba? Laging ganyan eh. So, thank you for staying with me and I can finally say welcome back to my channel. I missed you guys. So, bye!